Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. The Fontana Dance Showdown Grand Finals is on. Happening on November 15, 2015 at the Fontana Leisure Park Convention Center. Brace yourselves for the most exciting dance showdown in the country. Featuring the best of the best. The Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown Grand Finals at the Fontana Leisure Park Hotel and Casino. This is brought to us by DZME 1530, www.mitvpilipinas.com, and Fontana Leisure Park. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Maligayang magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang kamalayan mga kaibigan. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Opo, ako po si Joyce Molon. Kahit kulang ang kasama ko dito, walang nasa gitna namin. Magiging maligaya pa rin ang ating kamalayan ngayong araw na ito. Magandang hapon sa iyo, Albert. Magandang hapon po sa kanila. Magandang kamalayan. Buenas tardes, bienvenidos a todos. We hope we're working on tatalakayin natin, you know. Tatalakayin natin. Ano bang gusto With mong American talakayin accent, natin? tatalakayin natin ang mga tungkol sa ating mga kamalayan na makakatulong sa atin sa ating sa ating buhay. Makuha natin na ngayon, inaasam natin. Ganun naman talaga ang pinag-uusapan natin dito always. Yes. And no matter how mataas or whatever, yung malalim na minsan si Tata, minsan malalim ang pinag-uusapan. Pag pinakinggan mo mabuti, mauuwi rin sa anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kasi very basic yun. Ganun talaga. It's just that hindi tayo sanay, di ba? Hindi tayo sanay na pinapansin natin yung part na yun. Tira lang ng tira. Kasi ano yung nakakagisnan natin? Ano yung automatic yung mga... Ang tawag sa psychology, yung mga programs. Programa ng utak mo. Programa ng utak ko. Automatic. May nangyari sa harap mo, react. Agad-agad. Wala na masyadong isip yun. Ngayon, nandito tayo sa kamalayan, tinuturuan natin na ang isa't isa na baguhin natin yung automatic na reaction na yun. Oo, kasi 'di ba automatic kapag ka nakarinig ka ng malakas na salita or sigawan ikaw mismo, agad-agad papatulan mo 'yon. Bakit mo kasi tinitingan? Ako nga kamalayan na ako and all that. Nagre-react pa rin ako parang kasi very malaki sa akin yung totoo, kasi yung totoo lang ang sinasabi. Kasi minsan palahusga ang tao walang pinagbabasihan, so tinatawag kayong, lalo na sa trabaho ko, tinatawag, mga magnanakaw kayo, mga panloloko kayo, ganun. Sabi ko,
Chine-check naman yan, may procedure. So ako minsan nagre-react ako doon. Yung parang, bagay tama rin naman sa tingin ko. Yung suportahan ko naman yung kumpanya na rini-represent ko. Na hindi mo lang tatanggapin na sinabi, mga magnanakaw kayo. Kasi tumatawag, nagrereklamo na eh. Ang oo, dahilan sa ng service tawag. nyo kasi, dahil nagbabayad kami, tapos eto lang ang servisyo nyo, bla bla bla, mga magnanakaw kayo, dahil hindi kontento yung client nyo sa inyong servisyo. Correct. May may diba? pagkukulang, sinasabi magnanakaw, manluloko, ganon. Sabi ko. So ako naman, pag may naririnig ako, nakikita ko na hindi naman maayos yung pagkakatawag sa amin. Pinapaliwanag. Mga irate, di ba, ang tawag nila doon. Pinapaliwanag ko naman yung side namin na ganito ho yan eh, hindi naman aabot sa point na to nang hindi tinanong muna kung authorized ka ba, pwede ka ba, over 18 ka ba, gano'n. Pwede ka bang makipagkontrata sa amin, gano'n. May mga gano'n eh. Tanungin kita. Halimbawa may customer kang gano'n, irate talaga siya. Bla 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 bla, hindi ka nga makasingit para mag-explain eh. Anong ginagawa mo? Anak ng wedding kali ah. Hindi. Yun ang nasa kalooban mo. Gusto ko diba? Pigil na pigil ka. Yun ang pinag-uusapan natin. Yung automatic reaction. Pinagsasabi mo dyan, wala kang alam. Actually, gusto mong sabihin yun. Pero, isa sa mga pinaka natutunan ko dyan is, meron kaming linya I apologize for the inconvenience. Okay, so hingi ka ng pasensya. Pero deep inside, naku, makita lang kita. Kung nakita lang kita, mababatukan kita. At ang dahilan kung bakit kami nag-apologize for the inconvenience ay kung maayos naman lahat, hindi na sila tatawag. Kaya sila tumatawag ay nai-inconvenient sila. Yes, Yun ang paliwanag. So, kailangan nasa kalooban namin lagi yun eh. Pero ako minsan, siyempre, ang tinatawag na napupush yung button, parang nasusundot ba? Gusto ko mag-react. Pagod dyan eh. pero nung una, sabi mo nga, di ba, ngayong kamalian ka na, meron ka pa rin ganyan, hindi mo pa rin maiwasan. Pero nung una talagang mabilis yung reaction. Andyan na kagad. May mga sinabi. May sinabi ako, tinutulungan na nga kita, galit ka pa. Tapos nagalit sa akin yung bisor ko. Huwag kang magsalita ng ganun. Tinutulungan ko na kung ano pinagsasabi. Ganun. Pero natuto rin ako dahil nga sinabi sa amin na nai-inconvenient sila. So parang lagay mo sarili mo sa posisyon nila. Ba't sila tatawag kung maayos naman lahat? Wala namang problema. So parang bang nakaka-istorbo. Nai-istorbo ka, may mga trabaho pa ako, marami pa ako ibang kailangan asikasuhin. Tatawag pa ako sa inyo para magreklamo. Dapat maayos yung trabaho nyo. Di ba? Parang ganun. So, naintindihan ko yung point niya. Sakyan mo yun. Oops, okay, nakaka-istorbo. Pasensya na po. Pero isa pa kapag kakatulad niyan, di ba? Nanggaling ako sa public service. Alam mo yun, wala nang bayad. Alam mo yun, tapos mga demanding pa. Hindi mo na, alam mo yun, yung kailangan lawakan mo yung pag-iisip mo, pero minsan gigil na gigil ka na. Minsan hindi mo kasi that time naman, hindi naman ako kamalayan pa, di ba? Nakikinig lang ako kay George, season ng panahon na yun. Ayan, di ba? Ano yun temple yun, di yung kamalayan. Joke. Lagot, mga nakikinig. Hi, George. Di ba? Nasa harapan mo, bla bla bla, kaya nga ako nagpunta dito para tulungan niyo ako, bla 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 bla. Pinapaliwanag mo naman. So, kailangan kasi minsan, hindi siya titigil may mga gano'n. Hindi siya titigil hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Sandali ho. Pwedeng ako naman. Kahapon yung unang tawag ko ganun eh. Bla 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 bla. Ba't niya kami sinisingil ng $400 ganun. Sabi ko, alam mo, wala sa computer namin yan. Wala sa records namin yung $400 na yan. Sabi ko, intindihin nyo muna kung ano. Hindi ba sa inyo to? Charge nyo to? Bla 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 bla. Yan, tawag dyan. So ngayon, sasabihin mo sa akin, hindi kayo yan. Pinapaliwanag ko. Sige, pwede na ako. Sir, pinapaliwanag ko eh. Ang premise niya kasi, kami yung gumagawa. Sabi ko, hindi kami yung gumagawa niyan eh. Gawa ng Meralco.
Yung pinaka-Meralco. Kasi kami supplier kami. It's a utility company. Yung pinaka-Meralco, sa Baguio, Benico, yung mga ganun. Yung local supply. Sila ang nagbubuo ng bills. So, kung ano yung sinusulat nila doon, hindi namin kontrolado yun. So sabi ko, dapat sa kanila mo tanongin. Kasi hindi kami may gawa niya. Pero hindi niya ako pinapasingit. Blah, 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 blah. Ganun. Sabi ko, so kailangan tumigil ka muna. Kung pwede ho, ngayon papaliwanag ko na ho sa inyo. para maintindihan niya. Alam mo, nung nakaraang buwan nangyari sa akin yan eh, yung nagbayad ka na sa Maynila, pinutulan ka pa. Alam mo yung ganun, pinutulan ka pa ha. Siyempre tumatawag sa akin, nandito ako sa opisina. Ng tubig ba to? Oo, yung tubig. Hindi, kuryente. Hindi, tubig. May nilad kasi, no? Oo, may ang Sorry kulit lang, no? Di yan, sabi Vice ganda kasi. Di yan, ganyan. Talagang nagwawala ako, bla bla bla. Sabi kong ganon. Sabi niya, ma'am, meron ba kayo mapapakitang nagbayad kayo? Nandiyan sa loob ng bahay, kaso sarado. Gusto mo buksan mo yung bahay namin. Dahil walang tao, gigil na gigil ako. Tapos pinatawag ko. So ano ka lang nangyari dun? Talagang tinawagan ko, sino yung pwedeng kausapin? So pinapunta ko, may pinapunta ako. Sabi ko, awayin mo. Eto, dali mo yung mga resibo. Ayun, tapos nagalit daw sa kanya. Siguro napahiya dahil sabi ko, awayin mo ha, wag yung tatahitahimik ka. Sabi, sir, sabi dun sa pinapunta ko, sir, sana naman ho, hindi kayo nagagalit. Magalit ako, hindi. Ganito talaga kalakas ang boses ko. Sabi niya. Tapos yun, napatunayan na, alam mo yun, advance pa kami ng 2 months ng pagbabayad. Diba? Sabi ko, kita mo, diba? Tama ba yung mga pinaggagawa nyo? May nilad, ha? Agad-agad kayo kung pumutol. Hindi updated yung records nila. Oo, hindi updated yung record May nyo. pagkakataon na gano'n. Pati doon sa company na sinusuportahan namin. May pagkakataon na gano'n na parang kami mismo huwag ganito. Pero so nakaka-inconvenience. So, matututo kang maging take the side ng tao. So, kung halimbawa sa'yo mangyari yun, di ba? Ganon. Kung masama ang loob niya, naintindihan mo rin yun. Pero so, natuto rin ako ng okay, naintindihan ko sa inyo. Pasensya na. Pero ito yung gagawin ko para sa inyo. Ganon. So, meron akong bisor dati, sabi nga, in fairness, si Tatay Albert, sabi gano'n, ang galing mag-pacify ng galit na kliyente. Ang galing daw. Pero minsan, minsan napapasabay ako gano'n, kasi nag-name calling na gano'n, sabi ko. Wala namang ganunan. So anyway, ano na nga ba pinag-uusapan ba tayo nauwi sa ganda? Oo, hindi nauwi tayo kasi yung yung immediate automatic reaction natin. Oo, parang kasi kagad natin, feeling kagad natin tayo ay victim. Yun eh. So, ito yung mga ito yung example ng ganun, yung tuloy-tuloy ng ganun, nagkakaasaran, tapos nagbabatuhan ng galit, magkabilaan. Ang tinuturo namin dito sa Kamalayan is baguhin natin ang reaction natin. Tingnan muna natin. Huwag tayo mag-react ng negative. Kasi babalik at babalik din yun. Nagtanim ka, lalabas din yung mag-harvest ka ng negative nun. So, kung may negative na nangyari, may masama ang loob mo, kausapin mo yung tao. Ito yung nangyari sa akin kahapon. Isa pa, last. Sige, ano yan? Kasi parang bulilyaso ito. Malaking kumanya. Ganun, mukhang napik yung kontrata. Wala. Oo. Tapos, kinausap ko yung supervisor. Ano pa pwede kong gawin doon? Sabi sa akin, relax ka lang. Kung magre-reklamo siya, saka pa lang. Pero wag mo pinapaunahan. Wag mo pinapaunahan. Wag mo pinapaunahan. Sabihin mo sa kanya nangyayari na apologize na nakita. Sorry hindi ko nakita agad na hindi ko pala nakasulat dito. Pero yung records hindi pangalan niya. So hindi ko siya magbigyan ng informasyon. Parang yung kontrata sa pangalan niya. Ganun. Ang gulo-gulo. Basta magulo. In other words, in that sense, nung re-research ko, saka ko lang lumabas. So, nag-apologize ako, pinaliwanag ko sa kanya nangyayari, what would have happened, ganun. Tapos, okay, well yun, I'm really surprised. Ganun lang yun, no? Ako naman, tapos bumalik ako doon sa bisor. Okay, tama ka, ganun. Mabait naman.
Kasi natatakot ako baka magkadimandahan eh. Oo, kasi mukhang forgery. patay. Oo. Ganun. Hindi naman ako, no? Hindi rin kumpanya, baka yung ahente. Oo. So, pero reflection ng company yun eh. So, iniisip ko kagad, paano ba natin pwede pagtakpan to? Sinabi sa akin, hindi, huwag mong paunahan. Okay. So, in other words, tama siya. Huwag kang nega kagad. Huwag mag-isip ng don't think of the worst. Just say it as it is. Sabihin mo lang ang nangyayari, ang na-discover mo. Tapos, hintayin mo siya mag-react. Di nanguna ka pa, no? Oo, sabi ko. Kaya nung maganda nga pagbalik ko dun sa kanya, tinawagan ko lang. Sabi ko, ganito, this is what I found out. Yada, 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 yada. I'm so surprised, and I apologize na hindi ko nakita yung pangalan mo. Hanggang sa pinulat ko yung kontrata. Kasi yung records, wala nang pangalan mo doon. Yung nagbuo, yung manager mo yata ang gumawa. May-ari pa rin kausap ko. Patay. ng mga building. So, pero ang yaman-yaman pero ang bit-bit. Ganun. So, ganito na lang. Sige, ganito na nga gawin ko pa sa'yo. Tutulungan kita. So, happy naman siya na tinulungan ko siya. Ayan, oo. Sabi ni Willie, mapalang kamalayan po, daan biglang liko. Magandang hapon. Salamat, Willie. Salamat, Willie, sa biglang liko at pagbati. Biglang likong pagbati. So, sa buhay natin, kung pwede natin na gamitin yung... Kung ako, alam ko na to, nag-automatic reaction pa ako. Unti-unti, inaayos ko, nare-recognize ko na may mga reaksyon ako na negative. Nani-negative sa akin, nani-negative ang reaction ko. Kung pwede, ang tinuturan natin sa kamalayan is baguhin natin ang reaksyon natin. Ang nangyayari sa paligid natin, kung may negative na nangyari, huwag mong sakyan. I-switch mo, gawin mong positive. May kahirapan, kasi nakakainis na nga eh. So, ang pinaka-key, ang ginagamit namin is mag-isip ka ng masaya. Isipin mo nang muna, mag-stop ka muna, tapos mag-isip ka ng masaya. Ang picture sa mind mo, ako ang dati, hanggang ngayon, ang pinipicture ko, bata. Yung anak ko, tapos tuwan-tuwa siya kung ano mga pinagagagawa. Na matuman-tuwa ako nung pinapanood ko lang siya ng gumagawa lang siyang kung ano man yung binubuting-ting niya. Tapos biglang tatawa sa'yo, no? Biglang, gusto mo, ikaw de. Hindi nga. Nagsasalita nga, di mo naintindihan na sinasabi eh. Baby pa ba? Oo, parang magtutu pa lang. Ano siya, tawag nito, yung meron silang sariling lingwahe pagka mga ganong age eh. At saka wag ka, pero tama yung tono ng boses. Kasi hindi mo lang talaga maintindihan. Isang paragraph ang sinabi. Tama naman ang tono, para namang nakikipag-usap, pero walang say-say yung lahat ng words. Pero cute. Oo, diba? Masaya kang ganun. mausap siya. So naiinis ka na. Switch mo. Ayoko nito nakakainis. Dito ako titingin. Dito ko lalagay yung mind ko ng kahit na few seconds lang. Para makalmante, mapangitiman ako. Nagbago na ang mood mo. Ang mood, oo. So wala ka nang binato, wala ka nang tinanim na negative ulit. In that sense, smile ka, natutuwa ka, positive ang tinanim mo. So mababago yung trend ng aanihin mo. So balik tayo dyan, Albert. Gusto ako para sa akin, kasi ako kailan ko rin lang naman naisip yan na yung sinabi mo nga, tumanim sa isip ko yan, sinasabi mo na laging iniisip natin pag may nangyayari, biktima tayo. 'Di ba? 'Yun ang laging kawawa ka kasi ako ang biktima. Oo, 'di ba? Ako ang biktima dito, ganyan. So parang porke biktima ka, may karapatan ka na magsasalita bla 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 against kung kanino man, kung ano man 'yon, 'di ba? Naisip ko na sabi nga natin dito lagi, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Hindi man mismo kung ano yung ginawa mo, let's say nawalan ka ng pera, ng gantong halaga, hindi rin yun ang mawawala sa'yo. Kasi di ba ang karma na sinasabi ng iba, ay nako, makakarma ka rin sa ginawa mo. Kunwari, nang inis ka ng tao, may mangiinis sa'yo, pero hindi pala yun. Not necessarily. Oo, hindi pala na, ay hindi ako kinarma. Ang yabang mo pa, Bella, hindi ako kinarma na sinasabi mo kasi wala namang nanginis din sa akin. May ininis akong tao, hindi ako nagkama, walang uminis sa akin. Pero nawalan ako ng pera.
Mas malala pa. Tama ba yun? Di ba? May aanihin. Hindi naman, wala naman nagsabi parehong-pareho eh. So, everything is tatanim, aanihin. Everything. Kaya kung may negative na nangyayari sa buhay mo, tatandaan mo, may inaani ka na negative. Bakit kaya? Huwag mong sabihin sa akin, victim ka. Lahat yan, kagagawa natin. Lahat ng nangyayari sa atin negative, kagagawa natin. And guess what? Lahat ng maganda na nangyayari sa atin, kagagawan din natin. Wow. So sana ano na pipiliin mo? Ano na yung itatanim mo? Oh, mag-decide ka. Pero ito yung mahirap na part. Yung nag-react ka, galit na galit ka, boom, nagtanim ka ng negative. Oh, pero Yung masanay ka, tinatanim mo positive kagad. parang pag may nangyari sa'yo, ay natutuwa ako, hindi na tuloy yung ano ko, dapat ka po ganun, parang pangit. Hindi naman pangit, mukha kang lolo ko. Pero, wala naman ako sinabing, sige, pagsigawan mo. Aray, nasugatan ako, ganun-ganon. Thank you, sarap naman. Oh, baliw. Ganun. Nasaktan ka, let's say, nabangga ka. Nabangga ka, yung gano'n, nagasgasan ka, masakit, aray-aray. Ouch. Ang reaction is, walang hiyang pintuan niya. Minsan gano'n, sinipa mo po. Tapos pati yung toast mo. Namaga pa. Lumala, no? So, ang reaction is, aray, anong nangyari dito? Ano kaya itong karma na to? Ganon. Ask the question. Ano kaya nangyari? Ako, may binabayaran ako. Kaya nung minsan, meron nga akong kwento ito, nag-iisa yata ako nung dito eh. Nag-apply ako, nag-training ako. Tapos parang after a while, na-recognize ko na may pagkakakitaan na mas malaki pa. So ayoko na itong ganito. Ayoko na. Yung sa call center, yung English, mas maliit ang kinikita sa Spanish. Hindi naman ako ganun kagaling mag-Spanish. Sabi ko, hindi, gusto ko yung Spanish. Ang laki ng kinikita ng Spanish, konti lang ang tawag. Mas konti ang trabaho, mas malaki ang kita. Dito ang gusto ko. So mamaya yan, yung pagdidesisyonan na kung tatanggapin kami or magiging ano ba yung probation, proby ka. Hindi ako natanggap. Alam mo yung mga kasama ko, galit na, I wasted my time, blah, 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 ganun. Kung alam ko lang, ganun. Ako, ano mo ako, tatawa-tawa ako. Sabi ko, ano naman pinagagagawa mo, Albert? Sabi ko, ano na naman yung pinagagagawa mo na gantong resulta? Sabi ko sa sarili ko talaga, I talked to myself and said, what is this about? At tapos naisip ko, oo, hindi ako interesado, ayoko ng English. Ang dami-daming trabaho, ang konti ng kita. Doon ako sa Spanish. Mas malakas. Mas ito na yung problema. Ito na yung problema. Magaling ka ba mag-Spanish? Hindi pa. So nauwi ako sa practice. Ang tagal, ang dami kong in-applyan hanggang sa nauwi ako. So anyway, nakuha ko yung gusto ko. Kaya hindi ako natanggap. Hindi ako naging proby. Kasi hindi na ako interesado. Ayoko na. So sabi ko, magagalit pa ba ako? Ayoko na nga eh. Sabi ni God, okay. Yes. Tama. Hindi ka nga matatanggap. Ayaw mo yan. Hindi mo makukuha. So, walang kukontra sa mga gusto mong mangyari o mga dinidesire mo. Kung may dinidesire ka at buong loob mo at nararamdaman mo, naisip mo na, nasabi mo pa, at saka sa heart mo nandun, ang sagot doon, yes. Makukuha mo yan. So, kapag kakatulad niya, sinabi na hindi natanggap, bla bla bla, nagsayang ng panahon, bla bla bla. Nagbibiktim siya. Ang tingin niya, na-victim siya. Yes. Ako natatawa ako kasi alam ko, I'm responsible for this. Kagagawan ko to. Kaya ako lang ang nakasmile nun eh. Mukha talaga akong loko-loko. Buti. Hindi na nga natanggap na itatawa, i-smile ka pa. Kasi alam ko, kagagawan ko yun. Yan. Kung masanay ka sa ganun, mas masarap ang buhay. Hindi ba? Hindi kayong victim. Kasi may mga iba dyan, Lord, ganun, buwan, taon na, ang sama-sama pa ng loob. Hindi makapag-move on. Paano ka asenso nun?
Kasi yung isip mo nandun na lang na Oo. galit Kasalanan ka, ng presidente. kasalanan niya. Ng mayor, kaya, ng tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, kapitbahay, yung aso ng kung sino man niya, barangay, kung kanino man whatever. yan. Oo. Everyone else's fault but you. Bottom line, there is no such thing as fault, di ba? It's a desire and you get it. There's a desire and you get it. Pag nakuha mo, ito yung nakuha mo, isipin mo mabuti. Hiningi mo yan eh. Hiningi mo yan. Kung hindi mo hiningi yan, abay, nagbabayad ka ng karma. Dalawa lang yan. Either hiningi mo, nasa puso't damdamin mo. We create when we think, we create it. So, puso't damdamin mo, siyang mangyayari. Or, nagtanim ka ng negative, makukuha mo negative. Nagtanim ka ng positive, kakarma ka ng positive. Yun lang. Ganun kasimple. Pero, since hindi tayo sanay, pipilitin pa natin. Ayusin pa natin hanggang sa masanay tayo. Ayan. At dahil dyan, masasanay din tayo. Dahil dyan, sandali lang po, magbabalik din ang programa Kamalayan. Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC ay isang organisasyong nabuo para pag-usapan ng mga issue tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counter-terrorism. Food security kasama rin dyan, trade policies, at marami pang iba. Sa darating no November 18 to 19 ay gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting dito mismo sa Metro Manila. The biggest event for any APEC hosting. Ipakita natin na APEC, it's more fun in the Philippines. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. The Fontana Dance Showdown Grand Finals is on. Happening on November 15, 2015 at the Fontana Leisure Park Convention Center. Brace yourselves for the most exciting dance showdown in the country. Featuring the best of the best. The Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown Grand Finals at the Fontana Leisure Park Hotel and Casino. This is brought to us by DZME 1530, www.mitvpilipinas.com, and Fontana Leisure Park. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayo nakikinig sa programang Kamalayan ng ating oras, alas 4:35 na po ng hapon. At syempre, bago tayo magpatuloy, Albert, sa kung ano ng mga pinag-uusapan natin, mga likulikong pag-uusap ngayon, kahit wala si Tato, sana ay masaya siya ngayon sa kinaroroonan niya. Balita ko nga nasa bandang Pasay si Tato. Bandang Pasay, malamig kaya doon sa kinaroroonan niya ngayon. Yun ang teritoryo ng mga liko dyan, ha? Di ba? Kaya pala to si Tato, mahilig sa liku-liko. Have fun. Sana malamig.
Enjoy mo lang kung ginagawa mo dyan, Tats. Gumastos ka pa, hindi ka lang humingi ng GC kay Joyce. Hindi kasi nagsabi sa akin Di sana. Hindi, malamang yan, driving for my mother and my auntie, ganun na naman yan. Okay. Napakabuting anak nitong si Kuya Tats. Believe din ako sa kanila sa dedication nila sa mom niya. Grabe. Oo. Ganun. Ayan. Paano ngayon mag-aasawa yan dedicated sa magulang? Hindi ba yung mga... Oo nga, no? Yung mga may mga pamilya na yung naging matandang dalaga kasi inaalagaan yung mga matatandang parents. Oo. Tapos yung mga ibang kapatid nagsi-asawahan na nagsi-alisa. Siya na lang naiwan. Kaya siyang... At kala niya masosolo niya yung bahay, ha? May mga kapatid ka kaya, may batas Anyway, so, hindi ka pa nag-asawa. Really? Good luck with that. Hindi, pero dedicated. Sa kanyang mother. Ayan, si Tato. Tapos katatapatan minsan, at least si Tato, hindi yung dedicate with my mother and also in the church. Go to the sacristan. Kasi kahalo yung ganun Parang ganun na na-observe ako sa mga pamilyang they dedicate their life to their parents, which is actually good. Kasi at least yun ang kahangahangang katangian ng mga Pilipino na may mga respect, hindi respect, more than that, yung gustong alagaan yung parents, gano'n, na hindi pinapabayaan. Oo. Gano'n. Ayan, oo. Siyempre, kailangan nating batiin ang ating mga masugid na tagapakinig. Siyempre, kay Mami Pilar. Kasi sabi niyo, kala ko naman kahapon kung sino sabi niyo, dapat ako yung magpaalam sa nanay ko. Kala ko biglang sabi niyo kay Pilar Hilaya. Hi Pilar, long time no see. Wala ka kasi nung birthday niya nung Sunday. Hindi ka nakakain ng cake. Birthday ni Ni Alma. Pinagsabay-sabay na silang 4. Kaya madaming cake nung Sunday. Talaga? Oo, at kamuntik na ako malasing. Ayokong makasama kasi mga artista dyan, si Romano Vasquez, si Eddie Garcia. Si Eddie Gutierrez. Eddie Gutierrez. Ayaw mo kasi gusto mo ikaw lang ang artista, ganon. Right. At kay Donor, hello sa iyo. Siyempre kay Tina. Hello, Mami Tina. Hi, Tina. Kumusta ka na? Miss you. At siyempre kay Kathy Garcia, yung mga ka-batchmate ko, batch 88, at condolence din sa family ni sa Digia family. Ayan. Gusto kong batiin din si Chari Adelantari, yung isang kasamahan natin sa Kamalayan. At also si Benjamin, Si Benjamin lagi si Benjamin. Laging sumusubaybay. Hindi man nagre-react ngayon nowadays, pero alam namin ni Tato, bigla kasi nagte-text yun na blah blah blah. I enjoyed listening to you guys. Nakakaaliw kayo, ganun. Thank you, Benjamin, for listening. Si Harry din, di ba, yung nagtatanong siya sa reincarnation, yung topic natin nung Friday. Oo. Galing Yung pong mga gustong mag-text, hindi po namin sasabihin yung iba kasi pagka nagte-text, ayaw lang pa sabi kung sino sila pag may mga questions. Pwede ho kayong mag-text sa aming mga numero sa 0998-975-1368. At meron pa pong isa, 0925-338-1970. Tinatawanan mo ako, Candy. Huwag ka mag-alala. Magkasama tayo sa Sabado sa Medical Mission dyan sa Pandacan, Manila. Joyce, ngayon ko na nakita kung paano yung ginagawa mo. Sabi ko, ito mo yung nakasulat dun. Ay, syempre na din nababasa. Nababasa ni Joyce. Tinetext pa sa kanya. Pinipicturean pala. Kaya sinuzoom in sa iPhone. Di ba? Panalo! May gawa. Di ba? May use yung mo. Sino may sabing magpakabiktima ka? Diba? Gawa ng paraan. Correct. Magaling ang Pinoy. Dyan tayo magaling. Paraan lang yan. Kailangan gumawa ng paraan. Hindi ka na naghirap. Nabilib ako sa'yo. Sabi ko, ito mo yung nandun, Tinetext din, nakatext sa'yo, Joyce. Picture pala yun. Galing batiin ko rin si Honeybee. I'm kind of a believe to you. Alright. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Bukod kay lahat Tato. nabati naman natin lahat ng tao. Nabati na natin ang mga dapat batihin na. So,
So sa biglang kamalayan na biglang kaliwa, ano? Biglang liko. Biglang liko. Ang ating namumuno sa atin dito, si Tato, nandun sa area ng likuan. Pasay. Sabi ko nga kanina nung nag-text, Pasay? Hindi ko lang matanong, ano ginagawa mo dyan? Saan ka banda sa Pasay? Ganun yan na family. Pero nakakabilib din na may dedicated yon ng word. Dedicated sa Sarap, diba? mother niya. Oo. Very, very good. Not too many people are like that. Lalo na yung mga pala Western ang kultura, ang pananaw. Di ba sa abroad, di ba? Meron mga old homes for the aged, yung mga ganun na binabayaran. Kasi wala nang mag-aalaga sa kanila. Wala nang panahon ang mga bata or ang mga anak-anak sa kanilang mga nanay. Kaya kung wala sa home for the aged, kung mayaman, merong caregiver. Oo, nakasama nila sa bahay. Nasa Amerika ako noon, hindi ko maisip ko din yung parang auntie ko na may edad na rin. Doing well, ganun. Caregiver pala siya. So, doon siya nakatira. Tapos nakilala ko yung matandang inaalagaan niya. Hindi ko alam na may ganun pala noong time na yun. Bata pa ako noon. Oh, so noon pa yan meron na. Hindi lang ganun kasikat. Bata. Porque sinabi ko bata. Yung matagal na. Mali ba? Noon pa lang. Mga 5 years ago. Bakit? Mali ba? Tama naman hindi, di ba? So, magandang characteristic din ng Pinoy yun. At saka yung mga nasa mga western countries like yung US, gano'n. Believe sila sa atin eh. Gusto nila yung gano'n kasi may extended family style dito eh. Palagay natin, may anak ka, may asawa ka, gano'n. Nawala yung asawa mo. May anak ka, andyan pa yung mga kapatid mo, andyan pa yung magulang mo. Kayo, oo. May mga nagtatay-tatayan, nakikialaga, nag-aaruga sa anak mo. Di ba? Sa kanila, kanya-kanyang buhay sila. So pag nawala yung isa, kalahating parent na lang. Kalahating magulang na lang. Wala yung isang magulang. Pero dito may sumasalo. Oo, tsaka dito, di ba, pag 18 years old, dito, sa ibang bansa, kapag 18 years old ka, automatic, kailangan mo nang umalis sa poder ng mga magulang mo. Magsarili ka na, so... Maganda rin yun. Maganda rin yun, matutong magsarili. Kasi dito bakit meron din sa ganun? Dito, pwedeng umabot kasi ng point na may, age of sobrang majority ka na, 40, whatever ka na, nandun ka pa sa poder ng parents mo. Na sila pa rin nagbabahay sa'yo, papakain, sagot nila yung kuryente, tubig. Ayan dapat yan, maano din natin yan sa kamalayan. Di ba kapag ka hindi ka na obligasyon, di ba, ng magulang mo, na the fact na meron ka, tapos na para sa akin tapos na yung pinaaral ka, dapat noon hindi na kasi yung iba ganun pa rin hanggang ngayon nakadepende pa rin sila sa mga magulang, 'di ba? Parang katamaran na 'yun eh. So so there's an upside and a downside to all this giving, to love. Love kasi yan yung pag-alaga ng parents pag-aruga sa mga anak, pagpalaki. Na hanggang sa certain point ayaw pa nilang bitawan. Minsan control din yan yung lalo na nanay, yung mga anak, I still want to be the nanay. Kasi ayaw may kaibigan ako ganun sa Baguio. Sinasabi na nga nila, yung mga bata, mukhang magtatrabaho na sa abroad, ganun. Wala na kami makakasama dito sa Baguio, ganun, sa Baguio. Ang sabi nga sa amin, sabi sa akin, gusto mo pang bumili ng bahay, dito ka na lang. So, masasobra-sobra na yung magiging kwarto dito, yung mga bata, nagsasarili na, unti-unti. So sila na lang mag-aasawa doon. Anong gagawin doon sa mga ibang kwarto? So, ako naman, nakikitira talaga ako doon. Akit ako ng Baguio. Alam mo noon, sa mga taong sinasabi sa akin, parang ginagawang kubaw yung Baguio, ganun. Bus lang Transportation lang, talo-talo na ako. Kasi may titiran na ako, pakakainin na lang ako doon. Palamunin, ganun. Wala akong problema sa ganun. Pamasahe lang talagang kailangan no? Teka muna, basahin ko to. Sabi niya, enjoy and be happy, anak. Walang kontra. Ha, ha, ha.
Hindi ko sasabihin ko sino. Baka magalit si Tato. Pag pinanood niya, siguro ganun. Ikaw ba kapag pag namimiss mo yung program natin, hindi ka nakaka-attend, minsan ba pinanonood mo yun? Oo, nanonood ako. Pinanood kong na kayo dito ni Tato noon eh. Nasa bahay ako. Tapos, hindi mo ba natandaan nun? Parang tinetext kita ng tinetext. Ganto. Oo, kasi Nanonood ako tinetext kita nun. Oo, di ba? Tapos ako, para si Tato, para pag pinanood niya to, na-miss siya tong araw na to. Episode. Sasabihin. Kaya hindi ko na sasabihin kung sino yun, di ba? Right. Ayan, ano lang. Katuwaan lang yan. So, sino yung tatay mo yan? Hindi. Si Tato. Tatay mo. Hindi, babae ito. Babae. Okay, medyo magulo yun. So anyway, ganun. Paulit-ulit at huwag kayong magsawa sa paulit-ulit namin pag-explain na lahat ng nangyayari sa buhay mo, maganda man o hindi, kagagawan mo yan. May Participation. may participation ka dyan. Oo. So don't get into the victim or don't get into kawawa naman kami. Umalis ka dyan. Bitawan mo yan ang naaawa sa sarili. Kasi hindi ka matutulungan yan. Kung hindi ka tinulungan ngayon ng bigla ng mga nasa gobyerno, ganun, edi nasisi mo pa. Kasi ikaw lang ang makakaayos niyan. You're the only one that can get you out of this I feel like a victim thing. The situation. Ikaw lang may kagagawa niyan. Tinutulungan ka na ng ibang tao. Victim pa ako, kawawa naman. Dapat sana bigyan kami ng gobyerno ng puhunan para para makapagnegosyo. Oo. Bago mo basahin yan, Albert, si Benjamin, tawag nito kasi yung dito paulit-ulit, kailangan lang yun eh. Kailangan paulit-ulit kasi hindi naman magbabago sa isang upuan lang eh. Isang pakinigan mo lang tong ating mga sinasabi. Yun ang naobserbahan namin. Hindi yung magle-lecture ka. Ito yan ito yung makakatulong siya, bla 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 bla. Sulat, parang eskwelahan. Tapos, muwi ka na, magbabago na ba buhay mo? Hindi pa. Wala. Kasi yun na nga pinag-uusapan yung mga automatic eh. Oo. Ayun. Kailangan may reminder. Paulit-ulit. Paulit-ulit din natin. Hanggang sa pumasok na yan sa'yo. Nasa kamalayan mo na yan. Ginagawa mo pa rin yung automatic. Pero oops. Ako ganun. Oops. Teka, hindi nakakatulong sa akin to. Teka, baguhin ko yung pananaw ko. Baguhin ko yung feeling ko. Baguhin ko yung iniisip ko. Doon sa masaya. Sa maganda. Ganun. Chicks, ganun. Ayan si Benjamin. Indeed. Naririnig ko nga kayo, and I wish my parents were still around, that I could give my love to them. Now, I hope I honor them with the life that I live. Benjamin. Galing mag-English si Benjamin. And you do, because you listen to us, and apparently mataas ang antas ng kamalayan mo. So just keep using the principles in improving your life and making life work for you and the people around you. Congratulations, Benjamin. Thank you for joining us today. Ayan. English. Alam mo na, call center. Call center. Teka, may tissue ka? Nagdudugo ilong ko. Muntik na. Meron actually. Gusto kunin ko. Muntik na ako tumayo. Tatayo na sana. Ayan yun. Ulitin. Kala doon. Ano ba to? Sadali may programa tayo. Tawa kayo ng tawa dyan. Si Candy kasi kanina pa si Candy. Kala ko pick up line sabi ni Candy. Ayan, ulitin natin. Ulitin natin, Albert, kasi yung iba sinasabi na, ano ba yung mga pinag-uusapan ninyo? Parang wala lang, ganon. Sabi ko, hindi ulit-ulitin mo kasi first time mo narinig yan. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa ma-realize mo, oo nga, no? Kasi hindi ka, walang pagbabago na yung overnight, pagising mo, bago ka na, walang ganon. Meron akong since sanay na ako dito, may mga nakakausap ako, actually, may nakarelasyon ako na gano'n, na nagagalit ako sa kanya dahil sa nangyari. Gagalit ka sa kanya? Nainis ako sa kanya. Sabi niya, ba't ka naiinis sa akin? Alam na, I tried my best naman. Ano resulta?
Ano ang resulta? Ano tong resulta na to na hindi ka sumipot, ganun, ng Indian. Pagod ka, ganun, ano, may usapan. So, Ay, dyan ako inis na ito yung inis. resulta. Ito yung resulta. Huwag mong sabihin sa akin, victim ako, bla, 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 bla. Resulta mo to eh. Ganun. Take responsibility. Kung positive or negative, the results are, if the results are positive or negative, it doesn't matter what it is. Kagagawan mo yan. Kaya, ako, sabi ko, isipin mo na, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, resulta mo yan eh. You're responsible for that. Don't give me that victim line. Hindi acceptable sa akin yan. Kasi, binigyan ko na siya ng libro ni George, binigyan ko na siya ng libro ni... Baka naman hindi binabasa. Binasa nga niya, tinanong sa kanya, anong nabasa mo? Alam mo yung binabasa ko, parang yung mga sinasabi mo rin sa akin. So, binasa niya, kaso hindi naman tumimo sa isipan niya, kaya hindi nagpunta sa kanyang kamalayan. Well, naintindihan ko. Tsaka ni-remind pa niya ako ng mga ibang principles. Di ba ganun? Ay, oo nga, no? So, ako, ganun. Pero, bottom line, ano bang resulta? Ganun ang mga tanong. Anong resulta ng buhay ko? Anong result? Successful ba o hindi? Kung successful, ibig sabihin yung kamalayan mo, nakatutok doon sa success. Naniwala ka, buo ang loob mo, at tama yung pagdasal mo kay God para doon sa success na yan. Pag negative, walang nangyari, nangibaba yung pagdududa, nangibaba yung negative sa iyo. Kasi negative ang resulta eh. So tingnan mo lang resulta, makikita mo kung ano yung nasa kamalayan mo nun. Kung positive ang results, positive din ang nasa kamalayan mo. Ganun lang yung kasimple. Pero ang hirap lang tanggapin. Ang hirap tanggapin kasi hindi natin nakagalian eh. Oo, totoo yan. Oo, kaya yun. Diba? Kaya ikaw, Joyce. Kaya ako, paulit-ulit ko kayong kinakasama dito sa programang Kamalayan para na-remind ako na, oops! At lahat tayo. Oo. Lahat tayo kailangan. Ako, kailangan nang remind ako. Buti na lang, may maraming instances. Ako mismo, nare-remind ko sarili ko. Kaya ako natutuwa na rin ako in that sense. Sabi ko, okay. Mataas-taas na ang kamalayan ko. Ganun. Kasi, nare-recognize ko na kayong hindi nakakatulong sa akin at nakakatulong sa akin na thoughts and feelings. Kasi thoughts and feelings lang yan. Magmamanifest yan. Thoughts and feelings. Thoughts, words, action. Ang thoughts, words, at saka action, parang iisa lang yan. Nandito sa makikita mo yan, naririnig mo yan. So, pero yung feeling, ikaw lang yan, di ba? Yun ang feeling naman ang nagdadala. Ang thoughts and words and action. Tapos yung feeling mo, dadaling ka dun sa resulta. Tingnan mo yung resulta. Makikita mo. Ang resulta ay ang base ng kung ano yung nasa kamalayan mo during that time. Kaya umabot ka doon sa point na yun. Pag hindi maganda, huwag ka manisi. May kumontra huwag ka manisi. Kasi ikaw... kinukontra niya kasi may mga ganun yayaman ako, believe na ako, yayaman ako. Tapos pagtalikod, malabo naman yata. Wala, patay. Walang nangyari. Kinontra mo lang. Pero alam mo... People doubt. Oo, ayun kaya kapag minsan, alam mo, yun nga kapag meron kang iniisip na magandang bagay, tama naalala ko si George, tama yun, huwag mo muna ipagsabi kahit kanino, kahit kaibigan mo, kahit ka-partner mo yan, kasi ganun kagad ang sasabihin, bakit ganito? Laging, alam mo yun, nagsisimula ka may inis ka na, kaya naisip ko, or huwag na lang muna. Itong gusto ko negosyo, ganito, pagkain, ganun. Bakit? Alam mo yung maayos ba yung location mo? Masarap ba yung pagkain mo? Baka mamaya niya yung source mo, medyo pa. Napakanega mo naman. Hindi pa nga ako nag-uumpisa, parang may capital ka ba, ganun. Teka, relax ka lang. Bayaan mo muna ako ma-excite. Kasi pag na-excite ka naman, the universe, ito yung pinaka-favorite line ko. The universe will conspire to make it happen for you. Oo, diba? Lahat yan lalapit sa'yo. Lahat ng sagot, lahat ng pangangailangan. As you said, hindi nga naman nagno-no, laging yes, diba, ang universe sa'yo. Diba? Kaya kapag meron ka, yun kasi ako, experience ko talaga to, kaya tahimik ako ngayon. May iniisip ako, bahala kayo dyan. Parang, may iniisip ka, ano yun? Wala, hindi ko sa isasabihin. So Joyce, kung may naiisip ka ng gusto mong mangyari,
Pakiramdaman mo rin yung pakiramdam mo. Yes. Oo, Kung tama na-excite ka, natutuwa ka, kung ninenervyos ka, hala, nega yun. Pag ninenervyos ka, ikaw mismo kinokontra mo yun. Kung na-excite ka, ayan na. Ilalapit na sa iyo ng universe ang mga solusyon para makamit mo yung inaasam-asam mo. Tama. Sounds easy, basic principles, pero pag nakaugalian mo, siyang mangyayari. Ganon. Diba? So, Joyce, ganon. Huwag ka na nega. Pero ano, hindi. May iniisip ako kanina yung sinabi, may mga ibang taong kumokontra. No? Yes, totoo. The reason kumokontra sila is ganito yan. Para makuha mo yung gusto mo, meron kami sinasabi dito don't work, hindi, okay. Ang nakaugalian natin is mag-aral ka, work hard, Dalubhasa ka. magpagod ka, ano yun? Magpakahirap ka, para kang... Magsunog ka ng kilay mo, Oo, yun na lang. ganun. Para makakuha ng pera, para maging masaya. Yes. That is the work hard principle. Ang principle naman dito na sa atin, at marami na nakakaintindi nito, hindi lang nila alam kamalayan yun, is work smart. Working smart is thinking already, Na nandyan na. magtatrabaho para makapera, para maging masaya. Sa amin, mag-umpisa ka sa masaya. Masaya kang iniisip mo na makukuha mo. Masaya ka, iniisip mo, pinapasalamatan mo na ang universe na nasa iyo na lahat, nasa iyo na yung hinihingi mo. So, in the present tense and already here in the present tense. Positive na, no? At walang give me, thank you na ang sagot. Thank you na ang prayer. Akin na to, thank you. Mag-start sa thank you. Tinatanggap ko na. So, in other words, come in gratitude. No, don't come in supplication. Huwag kang in supplication, nakalude. Please, Lord, give me. Supplication yan. Nagmamakaawa Come in ka. gratitude. Thank you, Lord. Akin na to. I accept it. Di ba? Ganun. Tapos, gumawa ka ng mong gawin para makamit yun. Bahala ka. Ganun. Pero ang totoo lang, ang pinaka-importante is hinahanda mo na sarili mo para matanggap yun. Wow. Kasi the universe, yun na ngayon, will conspire to make it happen for you. Unti-unti ilalapit niya yung para sa'yo. Kaya may mga cases ako, paulit-ulit kasi sinasabi, may mga cases ako na buong loob ko na makukuha ko to. Amin na to, akin na to, thank you. Pinaghandaan ko kung ano yung gagawin ko para makamit ko yun. Lahat yung pinaghandaan ko, hindi ko pa nagagawa, dumalapit na sa magkabila yung solusyon. Hindi yung sa tinatahak ko. May mga lumalapit na sa akin. Ang solusyon, mga tao, ganun natutulong sa akin. Nakamit ko yung gusto ko. Can you imagine? So kaya sinasabi ko, gumawa ka rin. Magplano ka, gumawa ka. Pero paghandaan mo ng tanggapin mo. So, pray in the present tense and already accept and then be ready to receive. And how it's gonna happen is none of your business. It's the business of the universe. Trabaho ni God yun. Ilalapit niya sa iyo, pabubuin niya sa iyo. Dami-dami ko na instances na gano'n. Nagmumukhang milagro nga eh. Tuloy, ang tawag ko nga doon, parang nandaya ako. Wala pa akong ginagawa, nakuha ko na. Ganon. Kasi wala pa akong ginawa. Kasi sabi ko, ito yung gagawin ko para makuha ko eh. Hindi ko pa inuumpisa. Naglista lang ako ng gagawin ko. Kasi masaya ka na. Excited na ako. Alam ko makukuha ko. Naniniwala ako. Before I know it, unti-unti lumalap. Uy, tapos na. Alright. Nagsa-start ka pa lang, pero ito na. Alright. Ganun. Pag nasanay ka sa ganun, nako, alam mo na yung formula para ng kamalayan, para maging successful, para kami maging masaya. At mag-usap-usap na tayo, tulungan nyo na kami para ikalat nyo rin yung experience nyo sa ibang tao. Kasi yun ang gusto namin mangyari dito sa kamalayan, na matulungan natin ang sambayan ng Pilipino. Okay. Ma-improve ang buhay nila. Yun At dahil doon, natapos na naman ang ating isang oras dito sa Okay. Kamalayan.
At salamat at pinagtiyagaan nyo kami at basic lang ang mga pinag-usapan natin today. Hopefully, may natutunan pa rin kayo sa mga pinapaliwanag namin sa inyo today. So si Albert Padlan po to hanggang bukas. Salamat pagsubaybay at pagpakinig sa amin. Bukas, hopefully kasama na natin si Mr. Tato Malay and he will be helping us explain about the Kamalayan. The Kamalayan. Hanggang bukas po, si Albert Padlan po yung lingkod. Maraming salamat din sa iyo, Willie, sa subaybay dito sa programang Kamalayan. Hanggang bukas po muli. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Joyce Molon. Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC ay isang organisasyong nabuo para pag-usapan ng mga issue tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counterterrorism. Food security kasama rin dyan, trade policies, at marami pang iba. Sa darating no November 18 to 19 ay gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting dito mismo sa Metro Manila. The biggest event for any APEC hosting. Ipakita natin na APEC, it's more fun in the Philippines. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. The Fontana Dance Showdown Grand Finals is on. Happening on November 15, 2015 at the Fontana Leisure Park Convention Center. Brace yourselves for the most exciting dance showdown in the country. Featuring the best of the best. The Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown Grand Finals at the Fontana Leisure Park Hotel and Casino. This is brought to us by DZME 1530, www.meetvpilipinas.com, and Fontana Leisure Park. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18